Talak ng talak, di rin mapagsabihan. Kaya yan na, ginawa ng podcast, Ang Tambalan. Hey! Tambalan na! Welcome to another episode of the Tambalan Podcast. Brace yourself for impact. Dahil because ang storya natin today ay tungkol sa outer space. Charot. Ready na ako, ready na yung seatbelt ko. Oo. Ready ka na, di ba? Tungkol ito sa outer space. Hindi, tungkol po ito sa matinding pagsubok na dinaanan ng ating letter sender. Medyo mabigat, kaya nga sabi ko nga. Ay, ready na. Tissue ba kailangan natin? Kumot, comforter. Oo, mga kabisyo. Kaya abangan. Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang John. Naisipan kong sumulat dahil gusto kong maglabas ng emosyon. Baka sakaling kahit papaano, makatulong sa pag-move on ko. We met December 2012 through a common friend. After a year, we reconnected. Hindi ako naniniwala sa mahabang ligawan kaya diretso ko siyang tinanong kung pwede ko siyang maging girlfriend. Hesitant siya at first pero after a few minutes, she said yes. That same day, nagkita kami sa MOA. Ang dami ko nang napanood na sunsets, pero iba pala talaga kapag kasama mo yung taong gustong-gusto mo. Ang ganda-ganda niya. It took a lot of self-control para hindi ko siya halikan. After a while, na-realize ko na parang ang bilis ng mga pangyayari. Binigyan ko siya ng bracelet as a goodbye token, pero hindi siya bumitaw. We decided to work things out. May mga pagkakataong hindi kami nagkakaunawaan pero pag binabalikan ko, those were petty things. Nangingiti na lang ako kapag naalala ko. Alam kong seryoso na siya nang isinama niya ako sa kanila at ipinakilala sa mga magulang niya. Natakot ako sa papa niya pero ang cool pala. Simula noon, sumasama na ako sa yearly out of town nila. Parang miyembro na ako ng pamilya. Dahil plano ko talagang maging ama ng bata-bata pa, I got her pregnant in May 2015. Nagalit siya. Tapos nag-alala kasi walang heartbeat yung baby nung mga unang linggo. Kaya naman ang laki ng pasasalamat namin nang ipinanganak si Tristan ng malusog. When she became a mom, parang mas lalo siyang gumanda sa paningin ko. Nag-resign siya at dinoble ko ang kayod. Kahit wala kaming savings, nagpakasal kami sa simbahan, September of that year. Hindi naging madali ang buhay. May mga panahong kailangan naming isanla ang wedding rings namin para makaraos hanggang dumating ang araw ng sweldo. Ang dami naming utang. Buti na lang, na-promote ako after 10 months. Siya naman nakahanap ng home-based job. We moved to an empty 30-meter square unit and filled it with love and dreams. Ang dami naming plano. Feb this year, sumakit ang ulo niya. Akala ko naman pagod lang siya sa trabaho.
Uminom siya ng paracetamol, pero nang hindi mawala, dinala ko siya sa ospital. Nako, partner, I can feel the tears coming. Nakakaloka. Magpigil ka muna. Sandali lang. Detach ka muna. Hindi Okay. ako makadetach. Alam mo kung bakit? Sabi niya, viral encephalitis. Ay, nako! Hindi ako makadetach. Kasi naman ang ganda ko pa naman dun eh. Isipin mo, gamitin mo ang anting-anting mo, suot mo ang malaking pinya. Kapit sa mga alahas. Di ba yan, Tela Rosa? Huwag kang iiyak. Mali yung suot mong alahas. Mali, Yun, dapat yung puso malaki. eh. Dapat yung pusong malaki. Anting yun eh. Mali. Oo, pangontra. Pamontre. Teka lang. Kapit. Dahil 3 days siyang tulog, nakakatheter siya at kinabitan ng tubo para mapakain. She'd wake up briefly, pero she did not recognize me. Ay, nako! Sakit naman sa kalooban. Parang di ko matawid. Teka. Malapit na. Tawid mo, Nicole. Kaya mo yan. Bilang muna kita ng inasal. Kaya nga. Pwede maraming chicken oil. Nag-file ako ng leave para maalagaan ko siya. Yung anak namin, iniwan ko muna sa parents niya. Palaki ng palaki ang bill namin sa ospital, but that was the least of my worries. I wanted her to get well. Nagising siya at naiyak ako nang makilala niya ako. Akala ko okay na. She was discharged from the hospital. Excited akong iuwi siya kasi ipapakita ko yung wooden gate na ginawa ni Papa. Binili din siya ng wheelchair. Tapos umuwi na din ang anak naming si Tristan sa amin. Alam kong masaya siya nang makita niyang ulit ang anak namin. Kaso kinabukasan, bumalik ulit yung mga symptoms ng sakit niya. After a week, ibinalik siya sa ICU. Matapos ang 1 buwan mula nang una ko siyang dalhin sa ospital, she was in deep coma. March 17, 8 p.m. nang tuluyan siyang bawian ng buhay. Hindi pa ako handa pero ayoko na din siyang makitang nahihirapan. Sakit naman itong line na to. When I took off her life support, she took my heart with her. I do not think I will ever be the same. Nasaan man siya ngayon, gusto kong magpasalamat sa 10 taong wagas niyang pagmamahal. Aabutin ko pa din yung mga pangarap na sabay naming binuo. Malungkot pero salamat pa din kasi she left a precious girl behind. Yung anak namin na carbon copy niya. Salamat tambalan sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong tambalanista, John. Masaya-saya kanina. Yan eh. Yung halak-hakan. Ano yan eh, kanina. partner eh. Karma to ng titillating films kasi kakasimba ko lang kanina.
Yan Sakit tuloy. naman sa heart. Alam mo, hindi ko expected yung viral encephalitis. Actually, partner, nung binabasa ko yung kwento, hindi ko naman in-expect na ano siya eh. Hindi ko naman expect na madramang kwento siya. Pero parang may feeling ako na, kasi dahil siguro yung intro ni John was, gusto ko maglabas ng emosyon. May feeling ako na mabigat siya, or may feeling ako, kasi lalo pa yung yung the way John described her, how he loved sunsets more, kasi kasama niya, 'di ba? Kung gaano siya kaganda, kaya ang hirap pigilan halikan, 'di ba? Yung ganong pag-vision, 'di ba, na yung pagsabi niya pa na nung nanganak si girl, mas lalo siyang gumanda sa paningin niya, yung mga ganon. So napaka it's very emotional. Yung part pa lang na yon para sa akin, na siya, punong-puno na siya ng emosyon. Yung ramdam mo talaga yung ramdam mo yung pagmamahalan. Yung sabi niya na kumuha sila ng 30 square meters na unit, and they want to they are filling it with love and memory. So doon pa lang na hindi niya pa sinasabi na magkakasakit. Attached na ako dun sa kwento nila, kasi ramdam ko yung emosyon, ramdam ko yung pagmamahal. Ang sarap ng ganun, 'di ba? Tapos biglang bumanat ng viral encephalitis, 'di ba? So in case you missed it, in case hindi niyo po alam, my daughter survived viral meningoencephalitis. Ano ba yung brain yun eh? Causes nun? Hindi ko alam. Ano? Wala namang nakaalam eh. Viral kasi. Parang, teka, maiwasan to kasi. Oo. Ganyan. Or Alam hindi mo, ko partner. kakainin to kasi ganon. Oo. Ay, dapat matulog ako ng ganito kasi ganon. Wala. Wala eh. Ganun. Para sa amin, isang malaking question, medically speaking kumbaga kami gets namin naintindihan namin kung bakit siya nangyari. That suffering brought us closer to God. Brought us back to God again. Parang ganon. Naging dahilan kung bakit naging lay minister yung asawa ko, yung mga ganon. So, alam namin, and to share the story to the whole world that miracles do happen, at totoo po ang Diyos. Yun, doon nakikita namin yung part na yun kung bakit siya nangyari sa amin. Pero medically, yung question mo kung ano ba yung cause, ang dami kasing test na yung nag-negative siya eh. Yung anak ko so hindi ko alam, hindi ko talaga alam. Parang kaya totoo nung lumabas yung YouTube video namin about it. Ang daming questions doon about paano nga ba maiiwasan. Oo. 'Di ba? Actually merong ang meningitis ay meron pong turok. Kaya 'di ba sinasabi nila kahit na may vaccine hindi siya 100%. Yung sa anak ko is viral meningoencephalitis. So parang encephalitis na siya, may meningo pa, parang ganun. So yun kalat-kalat na. Basta pagka tiningnan mo yung MRI niya dati, sobrang daming parts na puti. Kaya nga sinabi ng doktor, parang hindi tayo sure if she's gonna make it, or hindi tayo sure if she's going to make it kung normal siya. Kasi masyadong maraming parts of the brain na affected. Bacterial infection, viral, ano siya eh, basta inflammation na maga. Okay. Oo. So kung ano man dahilan, hindi ko talaga alam. Kaya nga, 'di ba, tama naman yung question mo na yun eh. Para maiwasan nating lahat, 'di ba? Pagkain yan, hindi ko kakainin yan. Correct. Pa lang, lalayo na ako. True. 'Di ba? Correct. Alam mo, seafood yan, hindi ko kakainin. Oo, correct. Lalagyan ko yun ng pintura para hindi ko na talaga kainin. Lalagyan ko siya X na yelo. Sino kakain na may pintura? Sige nga, wala. Diba? Yung ganun. Kung alam lang natin, hindi ko alam. If you have knowledge, if you're a doctor, if you're a physician listening right now, ganun, pwede kayong magbigay ng insight or input. Yun. So, nung viral encephalitis, talaga ako. Bas lalo na akong kaya nga sinabi mo, bitaw ka muna. Hindi ako makabitaw, di ba? Kasi I've been through that eh. Doble yung emosyon ko eh. I feel so much for John. And at the same time, thank you talaga, Lord. Na-survive talaga din ng family namin. Kasi nung time na yun, partner, nung lumabas yung video namin in 2021, ang dami ko rin natanggap na messages na same disease did not make it eh. Parang katulad nung kay John. Yung ganon. And to John, wala kaming, I don't have words for you, except that natuwa naman ako dun sa part na you're very positive. Na, alam mo, parang nakakalungkot palalo yun. Nakakalungkot na masaya yung nag-iwan sila ng anak na sobrang kamukha ng misis. Ang sakit sa kalooban, ganun. So, I don't have words for you, John, but, just continue to keep the faith. Kasi sa mga ganitong mga pagkakataon,
wala naman talagang ibang greatest na kakampi kundi ang Diyos. At ang laki-laki niya. Lagi nating tatandaan yun na He is so big. Hindi ko sasabihin it's okay. And hindi ko rin sasabihin, kung lagi ko sinasabi, partner, that everything happens for a reason, hindi ko siya kayang sabihin sa'yo, yan ngayon. Kasi, pag sinabi ko yan, tapos bigla mo akong sapakin, hindi ako magugulat. Sabihin niya, sa'yo kaya mangyari. Sa'yo kaya mangyari. Diba? Tapos sasabihan mo ako ng ganyan, hindi ako magugulat, bigla mo akong bigyan ng 2 black eye. Ganon. So, hindi ko sasabihin yun kasi only time can tell and, only, Tagalog na lang, nahihirapan na masyado yung damdamin ko. Oo, panahon lang din ang makakapagsabi at yung faith mo kay God yung makakapagsabi. Ganyan ng kung papaano at kailan at kung bakit. Correct. Nakaka-bother kasi yan no? Na parang, kung totoo yun, pag ang dami mong magiging tanong sa sarili mo, Lord, bakit? Di ba? Mabait naman kaming nilalang. Ganyan yung sasabihin mo lagi, bakit sa akin mo binigay ang problemang ito? Walang sino man ng taong pwede magsabi na kasi ganito yan. Alam mo kasi ganyan yan. Walang sino man taong pwede magsabi nun, kahit kaming tambalan. Correct. Walang pwede magsasabi, let time unfold the reason why. Let time unfold the comfort and peace in you, within you. Diba? Dadating yung time na yun na maiintindihan mo rin. Diba? Pero hindi namin pwedeng sabihin na, alam mo, next year wala na yan. Okay lang yan. Oo, hindi. Saka hindi mo pwedeng, correct, hindi mo pwedeng sabihin sa kanya na okay lang yan. Kasi sabihan mo yung tao ng okay lang yan, partner. Huwag ka rin magtaka kung sapaking kanya o kagilitan kanya o kagripuan kanya sa gilid. Kasi Only partner, time will tell. partner ko, halimbawa, kaya nga ako nag-detach ako nun sa social media eh. Kasi ayoko may magsasabi sa akin na, Nicole, okay lang yan. Kasi sa totoo lang, hindi siya okay. Baka matutunan ko pang maging masamang taong may isip kong gripuhan talaga sa gilid, diba? Panahon lang din talaga ang makakapagsabi. Kaya nga, sabi ko nga, partner, I do not have words for John. Hindi ko alam kung ano yung tamang eksaktong masasabi ko to make you feel better. But, ang gagawin mo lang talaga dyan sa ngayon ay kumapit ng matindi sa Diyos. And you have more reasons na kumapit because you have your kid. Correct. Yun yung mahalaga doon na kumapit ng matindi, ng matinding-matindi kay God kasi You have Tristan. Oo. Diba? Yun yung gagawin. May nakausap akong ganyang kaibigan na nawalan din ng asawa. Binawian din ng buhay. Totoo, matindi yung pinagdaanan na nagkaroon siya ng mga suicidal thoughts and tendencies. Pero kumapit pa rin siya sa katotohanan na Lord, nawala man ang asawa, nandiyan naman ang aking anak. Diba? Pag nakita mo, lalo na kamukhang-kamukha nung wife mo, yung anak mo, di ba? So, maraming rason para, di ba, kumapit sa madaling salita. Correct, totoo. Diba? And siguro, tama, you surround yourself with people who will give you comfort. Wag kang sasama doon sa mga tao na magbibigay sa iyo ng hindi magandang influence. Meaning, yung parang ididikdik sa iyo yung nararamdaman mo. Minsan isisisihin mo, ikaw kasi pabaya ka. 'Di ba? Dapat inaayos mo yung kinakain mo yung masasarap na pagkain, dapat malinis yung bahay. Alam naman natin na lahat 'yon, pero yung mga ganong klase, 'di ba, mga ganong klase ng statement hindi nakakatulong eh. Parang sinasabi mo, kasalanan ko pa pala. Diba? So wag ganun. Iiwasan mo yung mga ganong klase ng tao. And we pray for your that God will give you more strength na malagpasan mo ang sitwasyong ito. Correct. The tables have turned. The podcasters now want to listen to you. Tell us your thoughts in the survey for a chance to win a cash prize. Be honest, ha? Answer the survey on our website, surveypilipinas.org. And you're automatically part of the raffle. For a chance to win 5,000 pesos in cash, Make sure to complete the survey for your entry to be qualified. We're excited to get your feedback. We are listening. Just go to www.surveypilipinas.org at baka ikaw na ang next winner. Tama yun yung sinabi ni partner na you surround yourself with positive people. Sabi ko nga sa'yo, partner, sa ilang
sa 4 decades of my life, nung nagkasakit si Princess, doon lang ako naka-attend ng Bible study. Hindi naman ako nagba-Bible study. Alam mo yun, may makikilala kang mga tao who will bring you closer to God. So, yun, lagi nating sinasabi yun that sufferings are our direct link to God. Kasi kapag may mga ganyang katitindatious na mga pagsubok, doon tayo lalong kumakapit. So, yun yung gagawin. Yun yung laging gagawin. Choose Alam the mo, right people. correct. Lalo sa ganitong klase ng pagkakataon. Madami tayong mga viewers, partners, so hindi natin to puputulin sa ating Facebook Live, pero ilagay natin to sa podcast kasi at this point hindi naman siya exclusive na yung content, so pwede natin siyang ilagay sa podcast. We will this is already also on our podcast. Ang nakaka-lurky dyan, tama ko dun sa question na yun bakit nga ba, saan nga ba, diba? Paano nga ba nangyayari? Correct. Diba? Tas yun nga, may ano ba yan? May halimbawa, may study ba na ikaw na na-encounter partner na parang 2 out of 10 kids ay may hindi ko na siya inaral, partner kasi kapag halimbawa nandun ka sa sitwasyon na yun, tas baso ka ng basa, mamamatay ka kakabasa kasi ang dami ng di ba sabi ko nga sa'yo dati yung laryngitis ko this year, akala ko throat cancer, kakabasa. Kaya hindi rin inilaw ni Lord na sa'yo na dumating ka sa point na yun kasi baka lalo ka mag-overtime. So kaya nag-detach ako, hindi ako yung parang I want to know more about it. Kung meron man akong gustong malaman na inaalam ko during that time was gusto kong malaman kung ano yung pwedeng gamot. Oo. Nung ang kagandahan ngayon, actually partner, ang alam ko pagkakaintindi ko, again correct me if I'm wrong, baka nung mga time na kinakausap po ako ng doktor, sabog po ako kaiiyak, no? Ang alam ko at ang pagkakaintindi ko, wala siyang eksaktong gamot. Kasi nung time na nakakoma si Princess for 2 weeks, alam mo kung anong gamot niya, partner? Ano? Virgin coconut oil, yung milk as in milk kasi hindi naman siya nakakalunok, so naka-NGT siya, partner, and vitamin C. So parang ang idea is kailangang palakisin siya. Tas after a while malalaman mo kung ano naging effect, parang ganun. Basta kailangan palakasin yung resistensya, parang ganun. So kasi nga wala siyang eksaktong gamot. Meron lang daw eksaktong gamot for anong tawag doon, for seizures. Although hindi nag-seizure yung anak ko pero parang amblysifir, parang ganun. Natatandaan ko pa yun, partner. Ito pa sasabihin namin sa'yo, John. God will send angels. Alam mo yun yung panghawakan mo, that God will send help, God will send angels. At yung help not necessarily would be financial. Kung financial, go, thank you Lord, diba? Huwag tayong plastic. Gusto natin ng pera, diba? But it can also be in the form of, people who are willing to help you, go out of their way. Kasi yung first guardian angel na masasabi naming nangyari sa amin was yung gamot na yun. Kasi time of pandemic yun partner. Medyo mahirap hanapin. So basta yung drugstore na pinuntahan ng asawa ko nun, kasi ako'y nasa ospital na nagbabantay, parang talagang in-effortan silang tulungan. Yung parang ganun. Kasi minsan, di ba, merong mga iba na hindi magtutulong. Sorry, may mga ganun talaga Pero, or baka naman nung time na yun, partner, parang every little help is important. Kaya parang every little help is appreciated. But I feel like nung mga time na yun, siya yung isa sa mga una naming guardian angels. Yun. So, yun, John. Panghawakan mo lang yung fact na may mga God will send help. Always, 'di ba? Laging magsisend ang Diyos ng tulong. Minsan when you least expect it. Ganon. And importante talaga yung detachment from ako nagdetach ako muna sa social media talaga nung kasi feeling ko it's noise. Magde-detach ka sa mga taong nega kasi hindi ko makakalimutan, partner, nung time na nalaman ko na encephalitis yung sakit ng anak ko. Ang sinabi, meron ako nakausap. Ang sabi niya sa akin, ay grabe, alam mo ba meron akong pinsan, ganyan din yung sakit, namatay. Sinabi niya yun sa akin, partner. Kilala mo to, sasabihin ko sa'yo kung sino. Basta. First letter ng first name. Wag na. Basta, sinabi niya yun, partner, at the height. Kaya yun yung yun isa rin sa mga triggers ko na, teka lang, hindi ko sasabihin to sa mga tao. Ano ko muna to, i-detach ko muna yung sarili ko sa noise because I want to focus. Parang ito si John, 'di ba? Nag-leave
nag-leave. Kasi noise din yung work eh. Sa totoo lang. In a way, medyo noise din siya kapag ka meron kang pinagagaling. Tingnan mo, pag may sakit sa bahay ninyo, istorbo ang trabaho. Diba? Tumitigil ang lahat. Ganon. So, ako, parang kinailangan ko mag-detach. Tapos, dinetouch ko talaga yung mga taong feeling ko hindi walang ambag sa akin. Yung mga, hindi siya makakatulong na matindi. Yung ganon. Yung tatanungin lang ako ng tatanungin, pero sa totoo lang, hindi naman concerned, nagmamarites lang. Ganon. Osyoso lang. Oo, osyoso lang. May ganon eh. Akala mo, concerned sila sa'yo, pero sa totoo lang, osyoso lang talaga. Gusto nila yung ganon. So, nag-detach ako. So, tama yun. Detach mo yung sarili mo dyan sa mga tao, pagkakataon, opportunity, na hindi makakatulong. Tapos, dun ka lang dun sa mga talaga makakatulong. God sends help. Lagi mong tatandaan yan. Totoo yun. Ang hirap, no? So, Keep on fighting. Oo, keep on fighting. Recently nga, part may nag-message sa akin na parang nagbebenta siya ng lupa kasi gusto niyang tulungan yung isa niyang friend kasi yung anak ay may autoimmune encephalitis. Iba naman, no? Iba naman. Nakakatakot. Iba naman na kind. Yun. Basta ang alam ko sa encephalitis is siya, inflammation of the brain. So it doesn't kaya yan nga, pwedeng mabulag, pwedeng hindi makalakad, pwedeng maraming bagay kasi yung brain naman talaga ang nagko-control. Iba lang talaga yung ikaw nakabet, kinokontrol ka ng puso mo. Walang isip. Oo, wala Puso, puro emosyon, puro no? puso ka, puro emosyon, kaya nananatili kang kabet. Isingat ko lang para hindi masyado mabigat, no? Pero sa totoo lang, the May brain, iba ng konti. correct, diba? The brain controls everything. Kaya kapag yan yung tinamaan, talagang, maski naman mentally, diba? Pag yan yung tinamaan, lahat nagsasuffer na. Yung ganun. So, nakaka-lurky. Pero ang maganda nga, partner, wala man siyang eksaktong gamot. Again, correct me if I'm wrong, no? But, merong mga close to it. Ang isa sa mga ginamit sa anak ko, kasi di ba yun nga tinanong mo ako kung ano bang nalaman mo to ko si NCEF, 2 out of 3 ba? 1 out of 10, di ba? Yung mga ganon ang nagkakaroon, di ba? Kasi syempre, gets ko yan eh. Syempre, tatay ka, partner, ikaw din mismo, at ito, adult to, business na. So tayo din mismo, 'di ba? May tina-target ba na age to? Sinong kaya nga, 'di ba? Babae lang ba, lalaki? Correct, 'di ba? So hindi ko talaga knowing, 'di ba? Pero ang inalam ko nga is ano nga ba yung mga pwedeng maging cure. So sa ibang bansa, merong immunoglobulin, IVIG ang tawag. Na ang dami na napagaling na sakit na Kawasaki. Parang gano'n na medyo related sila eh. Gano'n sa US. So, nung nalaman ko yun dun sa isa naming kaibigan na doktor, shinare ko din yun dun sa team ng doctors. Although, napag-iisipan na nila yun. So, I think it was also a great help. So, maganda tayo dun sa minsan mag-focus tayo on the solutions versus the problem. Kasi kung i-focus natin kung ano ba to, ganyan, versus kung paano nga ba ito re-resolve, baka wala tayong magawa kapag ka nag-focus tayo sa problema. So, ang importante, mag-focus tayo dun sa solution. Yun din yung isa sa mga realizations ko noon, na parang, sige, wag na tayo dun sa, ano ba to, ganyan, bakit? Diba? Yung mga ganun. Kasi walang sagot eh. Walang sagot. Dun na tayo sa papaano. Diba? Paano tayo makaka-move forward? Anong pwedeng gawin, diba? And totoo yung sinasabi nitong si John na pag ganito na pala, hindi mo na concern yung ang laki-laki na ng bill mo pero ang importante gumaling. Bahala na si Lord kung anong ibentang parte ng katawan, dalawa naman ng kidney, 'di ba? Basta ang importante gumaling. Yun. Correct ka. At health is wealth. Totoo pala talaga. Kahit gaano ka kayaman kung meron kang sakit, kung kukunin ka na maaga, 'di ba? Wali lang din ang lahat. Sa isang igla posibleng mawala lahat. Ako may kakilala recently lang. Sobrang okay yung buhay, talagang maayos, nakaluluwag-luwag sa madaling salita, and recently na-confine sa hospital kasi nagkaroon daw ng tubig ang baga. And ngayon sobrang payat na niya. Yung legs niya, partner, braso na lang niya. Kung gaano kalit yung braso. Ano ulit, partner? Nagkatubig yung baga. Tubig yung baga. Oo. Dahil paano nagkakatubig yung baga? Nagkaka-vape naman. Oh. Yun yung sabi ng doktor, kaka-vape pa. Yun yung naging cause. Medyo mabisyo din, hindi naalagaan yung kalusugan. Pero yun yung sinasabi natin na sa isang iglap, posible palang mawala ang lahat. Totoo yan. Makita mo yung ang gagara ng mga sasakyan niya ngayon, binibenta niya na isa-isa kasi kailangan niya ng pambayad sa hospital. Tsaka hindi lang yun, partner. Aanin mo din naman lahat ng yun. Correct. Yun din talaga yung katotohanan dyan. Aanin mo talaga lahat.
Kasi lahat ng ano niya, ng resources niya ngayon, ginagamit niya na para, di ba, masustain ang kanyang kalusugan. So yun ang sinasabi natin, di ba? Material wealth, yes, so ginagamit natin yan, napapakinabangan natin araw-araw yan sa maraming pagkakataon. But most importantly, your health is your greatest wealth. Correct, totoo. Yun yung tanging yaman na meron ka. Kung ang pamilya mo ngayon ay healthy pare-pareho, di ba? Ang bawat isa kung titingnan mo, walang discomfort, walang sakit, walang Correct. anumang hindi magandang nararamdaman, magpasalamat ka. Totoo. You are wealthy enough. Sobra. Di ba? Talaga it's such a lumang quotation, 'di ba? Na slogan na namin 'yan kapag Health Awareness Week nung mga bata pa kami. Pero truly that health is wealth. Totoo yun. Magpasalamat ka kung wala kang nararamdaman ngayon, di ba? Huwag kang mainggit sa ibang tao. Kasi iba naman yung laban iba yung nila. laban Hindi mo, yun yung lagi namin sinasabi na parang sometimes naiinggit tayo dun sa mga taong bakit sobrang well-off nila, parang wala silang problema in terms of financial, di ba? Pero meron silang problema, meron silang laban na hindi mo din alam. Ang sinasabi lang natin dito, the fact na ma-realize mo na kayo ay pare-parehong ligtas, healthy, di ba? Walang hindi magandang nararamdaman. Correct. That's a blessing. Yes, mayaman ka in that aspect. True. And then that's a reason to be happy today. Yes. 'Di ba? Ano lang tayo, one day at a time. Sabi nga ni Porter, pinaalala niya, na sa isang iglap pwedeng mawala ang lahat. Totoo 'yun, na pwedeng mawala talaga ang lahat sa isang iglap. Kaya today is all we have. Yes. So, let us enjoy this day, value this day, thank the Lord for this day, 'di ba? Live it to the fullest because today is all we have. 'Di ba? God, hopefully, mga kabisyo, sama-sama tayo ulit lahat bukas. Yun naman ang prayer natin na magtagal tayo. Pero papaano kung hindi? So, ibig sabihin, today, this moment is all we have. So, don't spend it nang nalalurky, nasa stress, nagpapanik. Chill ka lang. And dun sa mga katulad ni John, na medyo matindi yung pinagdadaanan, we pray that you'll be able to survive this. Yes. To make Kapit this. ka lang, Kapit lang, John. And we thank you for sharing your story. Kami na antig ang aming puso. Yung isa nga partner, sa sobrang antig ng puso niya, nag-send ng stars. Alam niyo po, meron din po kaming GCash number. Pwede din po bang dun kayo mag-send? Kung antig ang puso niyo, mas maganda Oo. doon. Yan. Kumbaga, mas makakatulong sa mga, Mas sa mga nangangailangan. Correct, di ba? Ang daming napakaganda ng realization iniwan ng kwento mo sa amin, John. Correct. Totoo yun, no? Generally speaking, ngayon namin na-realize na napakahalaga talaga ng kalusugan. Though, alam naman natin lahat yan. Kaya lang, ngayon na-instill ulit naglilinger sa isip namin yung salitang health is wealth. Totoo. Diba na nagpapasalamat kami ngayon kung healthy kami. Lahat ng nakikinig ngayon, lahat ng nanonood ngayon. Na okay kayo. Kung okay kayo, diba magpasalamat kayo kasi napakagandang blessing yan. At kung okay kayo, alagaan mo yung kalusugan na yan. Correct. Diba? Huwag mo nga abusuhin ang sarili mo, huwag mo nga abusuhin ang katawan. Isa lang ang katawan natin. Yan, wala nang kapalit yan. Totoo, walang kapalit. Diba? Ito po yung isa ding pagpapaalala po sa ating lahat na habang meron po tayong mga pambili na mga mamahaling mga gadgets, 'di ba? Gusto natin laging up to date yung ating mga gadgets, up to date yung ating mga gamit, 'di ba? Ang tanong, up to date din ba yung iyong health plan, health insurance, health card, yung mga ganyan. Yan ay isang dapat na itanong. Itanong sa'yo. Kailangan natin yan. Kailangan talaga natin yan, promise. Ako, partner, uulitin ko, maarte man ako, pero bago ang lahat ng mga kaartehan, ini-ensure muna namin na nabudgetan na namin yung para sa health insurance. Every year, bago ang lahat ng mga kaartehan, kailangan meron ng pambayad yan sa ganun. Kasi uulitin ko, mga kabisyo, uubusin ka niyan. Tingnan mo, may mga nagbebenta na ng lupa, yung kwento ni partner, nagbebenta ng kotse. Diba? Ang daming naluha, partner. Oo, sabi na antig ang puso. Sabi ni Margie Batislang, my son is a Kawasaki survivor also. Bagyo talaga yung Kawasaki disease na yan, pero survivor. Ako, partner, sabi ko nga sa'yo, two-pronged yung aking yung emosyon. Very emotional kasi talaga yung love story nila na naputol. 'Di ba yung sinabi ni John na when they took out her life support,
She took my heart with her. Grabe, ang sakit nun eh. Tapos yung pangalawa, nangyari din kasi sa anak ko, pero she survived. So parang isa itong pagpapaalala ng attitude of gratitude. Na isa itong pagpapaalala na God loves us. Diba? Mahal ka ng Diyos, so don't worry. Kalma ka lang. Ay, nakakaloka. Ang Bigat. aking ninang ate ganda Dory Lustado ay nakarelate din sa topic. Ay, Sabi niya, talaga, Ninang. nakarelate ako dyan sa story for today. My son, 7 days old, had an open heart surgery. Oh. Yung pinsan ko, kakapangan lang. Nasa hospital pa yun. Isipin mo para buksan yung dibdib mo. 7 days old ka pa Grabe. lang. Nasa na si bebe? Nandun, kasama na sa Canada. Oh, Okay diba? naman. Canadian na. Living a normal Living a normal life. As if, Yes. diba, hindi nag-open heart when he was 7? 7 days old. Yes. Ang liit-liit. Pag sisiw ka pa lang nun eh. Iniilawan ka pa dapat nun eh, di ba? Oo. Pero para buksan ng katawan mo, di ba? Para buksan ng puso mo. Correct. Artificial heart yun, no? Tama ba? Ang meron siya? I'm not sure. Tama ba? Ninang Ate Dory Ganda. Artificial heart. Meron akong classmate partner. Ang tawag namin sa kanya Iron Man. Kasi, Di baterya yung puso. May chip. Alam mo, parang literal yung relo ng, baterya ng relo na malalaki. ganon. Yung bilog na flat. Kailangan hindi yun mawala ng charge. Oo. Tama. May ganon. Nandun yun yung nagpapaandar. Pag tumigil yun, titigil din ang tibok ng puso niya. May mga ganun, no? Diba? May mga Nakakatakot. ganon. Kaya nga, ikaw na na healthy ang heart, diba? Ipagpasalamat mo yan. Totoo yun. Sabi naman ni Sheila Vasco, sobrang naiyak ako sa story kasi we had the same experience noong December 24, 2016 when my 2-year-old niece had the same illness, viral encephalitis. We welcomed the holidays in the hospital and we are also grateful that she survived. 1 month din sa ospital. Sobrang naging strong palalo ang faith namin kay God kasi mas pinagbuklod niya kami buong family. Now, my niece, 9 years old and very healthy. She is our little warrior. Zamir Laud says, sometimes warmth is better than words. Maaring hindi niya kailangan ang opinion natin. Kailangan niya lang nandyan tayo para makinig sa kanya. Totoo din. O, di ba? Ang daming grateful today dahil sa kwento na napulot natin. Lesson na napulot natin sa kwento ni John. Sabi ni Francisco Samonte, salamat sa Diyos sa lahat ng mga simpleng bagay simpleng bagay. Pero kayamanan para sa Okay. Kayamanan para sa amin, nakakakain kami, wala kaming sakit. Salamat sa Diyos. Maging mabait po palagi. Hindi po nakakamatay ang maging mabuting tao. Correct. Diba? Ang daming realization ng mga nanonood sa atin. Pinahalagahan ng kalusugan, kung okay, bigla nagpasalamat sa buhay, diba? Totoo yun, yung pagising mo sa umaga na wala ka talagang nararamdaman. You are so blessed. Blessing po yun. Totoo At yun. nakakasaya yun, nakakaganda ng araw yun na ma-realize mo, blessed ako dahil healthy ako. Maraming salamat. Meron pang mga nakatutok sa atin sa LRT na pinagtitinginan na ngayon. Kasi kasi naiyak. Sabi niya, Diyos ko, nasa LRT pa naman ako. Bakit daw tayo nagpapaiyak? Itong si John nagpapaiyak eh. Meron ding hindi na kontento sa speaker, nanood na ng live. Gayan. Ay, nako. Si Liz Angustia yun eh. Nagtitinginan daw yung mga tao sa kanya sa train. Aww. Ay. Stay strong doon sa mga may pinagdadaanan. Kaya po natin to. Ito po yung sinasabi po natin Lapit lang tayo. Oo, akala po natin ay imposible, pero posible. Yun po yung lagi nating tatandaan na posible ang akala nating imposible. Kasi minsan, iniisip natin, parang imposible na siyang gumaling, imposible na talaga, hindi. Nakwento ko na dati, ulitin ko to ha. Noong time na nagkasakit si Princess, sinabi ko, nag-limit pa ako sa Diyos eh. Sinabi ko sa Diyos, Lord, kahit na balik mo lang. Kasi nga, di ba sabi ng doktor, hindi natin alam kung magiging normal siya eh. So, kumbaga para sa akin, pagalingin mo lang, di ba, buhayin mo lang, kahit na alagaan ko na lang. Parang ganun yung nasa utak ko. Pero hindi, ang turo sa amin is, syempre di mo ililimit. Kung magdadasal kang, idadasal mo, bumalik siya ng buo. Di ba, na ibalik niya sa'yo. Yung ganun. So, akala mo lang imposible, pero posible.
Ngayon, kung halimbawa, katulad nung kay Jan, kinuha, yung mga ganon. Again, it's not for us to say that it's okay. At ano sabi ni partner? Only time will tell. Only time will unfold the reason. Oo, why? Comfort and peace. Oo, bakit kailangan mangyari ang mga bagay-bagay na to. Salamat, John, for sharing your story with us. At again, sa lahat ng mga kabisya natin, kung gusto nyo pong mag-share ng inyong kwento, pwede po kayong mag-send. Email nyo lang po kami. Malay nyo po, kwento nyo na yung mabanggit po namin or makwento namin sa ating podcast. Send your stories at Mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun!